Ika-32 kabanata. Naramdaman ko ang marahan niyang tinapik ang likod ko kaya kahit papano gamaan ang aking pakiramdam. Kahit hindi ko man sila kano ano masaya akong pamilya ang turing nila sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala sila ngayon. Malaking tulong ang presensya nila para maibsan ang takot ko dahil sa nangyari kay William. Kanina pa ako nag-aabang na may lumabas mula sa operating room pero wala pa din. Ano? Na kaya ang nangyari kay William sa loob? Nate, make sure that Miss Ignacio will pay for what she did. I don't care if she'll rot in jail. Let her face the consequences of her actions. Nabaling ang tingin ko dahil sa utos ni Kuya kay Major Castillo, na agad din namang tumango. I want to ask what happened to Tamara Beacios. I saw her bathed in her own blood earlier, pero hindi pa man ako nakapagsalita muli na namang nagsalita al Kuya. Huwag hayaang makatakas ang mga Ignacio sa kanilang ginawa, kasama na si Mina Valderrama. Lahat sila. Should kay. Kuya Hendrik's voice is full of authority na pati ako ay nakadama ng takot. Ang bawat salitang binibitawan niya ay parang batas na kailangang masunod. Kaya siguro malaki ang respeto ng mga kaibigan niya sa kanya. That's how ruthless Hendrik is, he won't let you get away with what you did. Montenegro, order your men to stay alert 24/7. Double the security outside Mara House, make sure that Nana and Tatang are safe. Barilin ang sinumang magtangkang saktan ang mga matatanda doon. I already instructed them. May mga tauhan na rin akong pinadala sa resort para magbantay doon. Alerto na din ang mga pulis. Nasa kulungan na ang mag-asawang Ignacio, pati si Mina. Nahuli na din ang mga tauhan niyang involved sa bar ilan. How about Miss Ignacio? Hindi ko na napigilan ang sariling magtanong. Kung may dapat makulong dito ngayon siya yon. I want to pity her but after what she did to William the First couldn't give her any mercy. She's still in the hospital, tipid na sagot. Bakit mo siya hinayaang hilahin ang gatilyo? Dapat ay binaril mo muna siya bago niya ginawa. Tanong ni Kuya Hendrik. Hindi siya nagpapakita ng awa habang sinasabi niya ang mga salitang iyon. As much as possible ayaw naming umabot sa puntong yun ang SOP, sagot ni Gaden. Tao tayo, hindi tayo pwedeng basta-basta pumatay ng ganyan. We need to follow the rules, we have our law. But she already pointed the gun to William. That means she wanted to kill him, the intention is there. Bakit di niyo siya pinuruhan? Wala man lang emosyon ang mukha niya nung sinabi yun. We didn't expect her to do that, sagot ni Gaden sa mababang tono. Yumuko ito sa kaginuluang buhok bago tinakpan ang mukha ng mga kamay niya. It was my mistake, I admit, should have shot her, before she could do that to William. I'm sorry. Walang sumagot sa amin. Mahabang katahimikan ang namagitan. Ayoko na rin magsalita dahil bahagyang sumakit ang ulo ko nakadama na ako ng hilo. Maya-maya narinig ko ang ingay ng mga papalapit na tao. Pag-angat ko ng tingin nakita ko ang mga kaibigan ni William. Humahanggos pa ang mga ito halatang nagmamadali para makadating dito. Where's the brute? Si Wilmore. Magulo ang buhok niya, wala na din sa ayos ang suit na suot, nakatanggal na ang kurbata, ganun din si Knight pati Derek. Ang coat na suot nila ay basta na lang isukbit kung saan. Si Knight, duguan pa ang damit. Si Wilmore nakita kung may dugo ang kamao, ganun din si Derek. Si Simone pati Knox lang ang kalmado pero seryoso ang ekspresyon ng mga mukha. Is he okay? Where's his room? Can we visit him now? Sunod-sunod na tanong ni Wilmore sa amin nang walang sumagot sa kanya. Si Derek na tahimik lang kanina ay lumapit sa kuya niya. Where's the brute, kuya? He's going to be fine, right? Palaipat-lipat ang tingin nila sa amin. Dahil walang gustong sumagot. Take your seat, Vin, utos ni kuya sa kanya. Pero sa halip na umupo sumalampak ito sa sahig. Malakas na mura ni Derek. I should have checked if he wore that vest. Tangina di sana mangyayari doon na nagsimulang mabasag ang boses niya. Ako yung katabi niya kanina eh. Nag-usap pa kami kanina, nagtalo pa kami dahil sabi niya hindi niya daw hahayaang si Falcon ang maging escort ni Doc. Ayaw niya daw may ibang humawak sa baby, langga niya. Kung alam ko lang na ito ang mangyayari ako na lang sana ang bumaril doon kay Tamara.
Makalas niyang sinuntok ang sahig kaya gulat kaming lahat na napatingin sa kanya. Maya-maya ay narinig namin ang mahinang hikbi niya. Kung sana kinapkapan ko siya para masigurong may suot siyang vest hindi ito mangyayari. Sana wala tayo dito ngayon. Hoy! Huwag kang umiyak, malakas si William. Masamang damo yun, si Wilmore na tumabi kay Derek, pero nang tumingin ako sa kanya nakita ko ang panunubag sa mga mata niya. Hindi sumagot si Derek pero dinig ko ang pagsinghot niya. Hoy, drama mo? Para namang mamatay si William niyan, may paiyak-iyak ka pa. Isusumbong talaga kita sa kanya mamaya, aniya pero pumiyok na ang boses. Malakas yun, kakain pa kami ng talaba nun, sabi niya isasama niya daw ako sa next harvest niya. Tapos tuturuan niya din daw akong magluto nung paboritong recipe niya para hindi na ako magkikikain sa resto niya. Tumingin siya sa akin nakita ko ang pinipigilan niyang luha sa mga mata. Di ba Dok, tuturuan niya ako? Sabi niya sa'yo di ba? Tumango ako sa kanya. Huwag ka nang umiyak brute, malakas yun, pang-aalo niya kay Derek na nakayuko pa rin. Magpaparo-paro-G pa tayo sa kasal nila may pinagawa na akong remix ng sayaw kikay sa kaparo-paro-G, di ba? Tiningnan niya isa-isa ang mga kaibigan niya pero tahimik lang ang mga ito. Huy brute, sagutin niyo naman ako, parang bata nitong sabi. Walang ampat na ang pagtulo ng luha sa mga mata niya. Please lang naman ang tama ni William di ba? Yung dugo kanina hindi naman yun totoo di ba? Pero dahil wala pa ring sumagot sa kanya, doon na siya tuluyang umiyak. Brute, ang sasama nyo, ang pangit nyo kabonding. Isusumbong ko talaga kayo mamaya. Sagutin nyo ako, sabihin nyo sa akin na okay lang siya, please. Wala pa ring sumagot sa kanya. Umiwas ng tingin ang mga kaibigan niya nang mabaling ang tingin niya sa akin, punong-puno ng luha ang mga mata ko. Doon na ito tuluyang humagulal, lumaban ka gago. Malakas ka, patunayan mo. Hindi ko napigilan ang sarili kong humagulal habang nakatingin sa mga kaibigan niya. Si Ethan pati Kint ay tahimik lang pero nakita ko ang pasimpleng pagpahid ng luha nila. Si Knox, Nate pati Kuya Hendrik na palaging seryoso, ang mukha ngayon ay namumula na rin ang mga mata. I closed my eyes and let my tears fell freely in my cheek. Biglang nag-flash sa utak ko ang maaliwalas at masiyahin niyang mukha, ang magandang ngiti ni William. Mga ngiting bumubungad sa akin sa tuwing umaga, ang mga ngiting huli kong nakikita sa gabi bago ako matulog. What I will do with my life without him. Iniisip ko pa lang na mawawala siya sa akin para na akong mamatay sa sakit. Para na akong mababaliw. Hindi ko kaya to. Hindi ko kayang mawala si William sa akin. Paano na ako? Paano na ang baby namin? Paano kami mabubuhay na wala ang daddy niya? No, hindi pwede. Malakas ka William, huwag kang bumitaw. You're strong daddy langga, halos pabuulong ko nang sabi, ni hindi ko nga alam kung naririnig ba nila ako. Nanantili akong nakapikit dahil pakiramdam ko nakatingin ako kay William ngayon na maaliwalas ang mukha. Hindi mo kami iiwan di ba? Ako na lang mag-isa, huwag mo akong iwan, dama ko ang mainit na likido na patuloy na umaagos sa aking mukha. Ano ang gagawin ko kung wala ka? Ikaw na lang ang meron ako, pati ba ikaw mawawala din sa akin? I love you, langga. Please promise to me that kahit gaano pa kahirap, hinding-hindi mo magagawa. Sumuko. I heard his voice somewhere and when I opened my eyes I saw the doctor coming out from the operating room. Nag-uunahan ang mga kaibigan niyang tumayo para salubungin ito. Ay nalalayan ako ni Kuya Hendrik pati Nate para lumapit sa doktor. My heart is pounding harshly inside my chest, kinakabahan ako na pakiramdam ko masasakal na ako. Lalo na nung nakita ko ang ekspresyon ng mukha ng doktor. He has the same expression as me every time. No. Mabilis kong saway sa aking sarili. Sino ang pamilya? Tanong niya. We are his family. Si Kuya Hendrik ang sumagot. How is he? Matagal bago siya sumagot, tiningnan niya pa kami isa-isa. Parang sinasakal na ako sa kaba. Nabibingi na ako sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Nagwawala na ito sa aking dibdib. Tangina, Doc. Sumagot ka malakas na sigaw ni Derek sa muling pagbukas ng bibig ng doktor. Doon ko na hiniling na sana hindi na lang siya nagsalita pa I'm sorry. I'm sorry. 2 words only but I feel like I lost everything. My heart stopped beating, my mind became numb.
Every part of my body is aching. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Everything was shattered right through my eyes. I was so hurt that I could literally feel my heart shattering into pieces. My tears were non-stop and all the memories we had started, flashing from the time we first met. The pain that I am feeling is killing me. I can still remember everything clearly and in detail. All I could see now is nothing but darkness. All I could feel is pain. Endless pain. Naalala kong yung unang araw na nagkakilala kami. Yung mga pagtataray ko sa kanya yung pagsuntok ko sa mukha niya. Yung mga araw na wala siyang ginawa kundi ang kulitin ako. Na kahit anong away ko sa kanya, tawa lang ang sinusukli niya sa akin. Na kahit ilang beses ko na siyang pinapauwi ayaw niya dahil mas gusto niyang kasama ako. Naalala ko kung paano niya ako inalagaan. Paano niya ako asikasuhin, paano siya nagpaalila sa akin. Lahat ng yun parang kahapon lang nangyari. Naalala ko ang mga maliligayang araw na magkasami kami. Yung mga panlalambing niya sa akin. Yung mga kulitan at asaran namin. Mga walang kwentang usapan, walang katapusang kwentuhan. Naalala ko ang maganda niyang boses, ang maaliwalas niyang mukha, ang malalakas niyang tawa, ang ngiti niya sa tuwing inaasar niya ako. Lahat naaalala ko, lahat bumabalik sa akin. Ang sakit-sakit, sobrang sakit. Why do I have to go through all this? I closed my eyes tightly at muling bumalik sa akin ang mga salitang pinanggako niya. Langga, kapag 18 ka na mamanhikan na ako sa inyo. Para pagka-graduate mo magpakasal na agad tayo. Kapag naging doktor na ang baby langga ko, papagawan kita ng sariling ospital mo. Papagawan natin ng sariling bahay si nanay pati tatay. Pero pag gusto nilang sa bahay natin titira, mas maganda para may mag-aalaga din sa kanila. Magbabakasyon tayo sa lugar na gusto mo kahit kailan mo gusto. Isasama natin si nanay pati tatay kung gusto nila. Magtatrabaho ako ng mabuti para sa inyo ng mga anak natin. Higit sa lahat dadamihan natin ang mga anak natin, dapat tayo ang may pinakamadaming anak sa lahat ng mga brutes. I love you so much baby langga ko. William, please nagmamakaawa ako sa'yo. Wag mo akong iiwan. Lumaban ka daddy, lumaban ka, parang awa mo na lang wag kang bumitaw. Halos hindi ko na makita ang mukha ni William dahil sa luhang pumuno sa aking mata. Namamanhid na buong katawan ko pati ang utak ko. Ang hirap proseso ang lahat, ang hirap tanggapin. Sobrang sakit hindi ko kaya. Brute I'm sorry. Please lumaban ka, gago. Narinig ko ang mahihinang hikbi ni Gaden. Don't leave us like this. Madami pa tayong gagawin, hindi mo kami pwedeng iwan. Bawal kang mauna, hindi pwedeng madaya. Yumuyog-yug ang balikat niya, Gaden is his weakest state, he is broken. Sinisisi niya ang sarili sa nangyari kay William. Just like me and his other friends, we are broken. Gumising ka. Wag mo kaming prank ng ganito ayaw namin. Pangit mo ka bonding. Wilmore is crying like a lost kid. Gumising ka, magpa-practice pa tayo ng sayaw para sa kasal mo, gago. Ang daye mo. Tang ina, gumising ka. Please brute gumising ka. Madami pa tayong project brutes hindi ko kayang tapusin yun. Ipapasara ko ang kumpanya natin, wala namang silbi yun. Alam mo namang ginawa ko lang yun dahil sa'yo, pero kung iiwan mo lang din naman ako, isasara ko na yun. Ayoko na, si Derek na parang batang humagulaw sa tabi ni William. Brute hindi mo kami pwedeng iiwan, hindi mo pa nakita ang mga gagong naghirap, iilan pa lang iilan pa lang tayong ang pinagtawanan nila. Hindi pa kumpleto ang bida sa Jake Brute. Isa-isahin ko sa'yo para maalala mo kung paano kanila pinagtawanan. Wala pang nakatalo sa paghila ni tatay sa'yo sa bangka. Wala pang nakatalo sa pagtali sa akin ni Papang sa puno pati sa pagpapahabol sa kalabaw. Inumpisahan ni Ethan. Halos hindi ko na marinig ang boses niya dahil sa mahihinang hikbi ng kaibigan niya. Wala pang nahimite kagaya nung kay Simone. Si Gaden ang nagpatuloy. Wala pang umiyak nagmamakaawa sa airport gaya nung kay Nate. Salo ni Simone. Wala pang nakakatalo sa ilang taong nang pabalik-balik ni Pangit sa simbahan para hintayin ang soulmate niya. Dagdag ni Knight. Hindi pa natin nahahabol ang bilang ng anak ni Kuya Sungit. Pagpapatuloy ni Derek. Wala pang nakakatalo sa pambubuli ni Nate kay Luke. Sabat ni Wilmore.
Hindi pa na-break ang record ni Guerrero sa pagpapak ng hilaw na mani. Si Ethan ulit. Gag-antay pa tayo sa kanila brute. Gag-antay pa tayo sa pagpapahiya ni Guerrero sa amoeba.mo.sa lalamunan. Ikakalat pa natin ang link ng video ni Montenegro, pati kambal dude. Kaya please, huwag kang unfair dyan. Gumising ka gago. Ang daye mo. Napuno ng iyakan ng mga bisita ang hall dito sa Isla Beach Resort. Ang hall kung saan naganap ang lahat dahil kinuwento ko sa kanila ang mixing bahagi ng love story namin ni William. Ngayon ang formal na opening ng Isla Beach Resort sa ilalim ng pamamahala ko. It's been months since that incident happened. Kung noong gabing yun mga dayo ang bisita, ngayon ang mga lokal ng isla ang andito sa harapan ko. Mga kababayan ko dito sa isla na matagal nang nangangarap na makatungtong dito sa resort. Mga dating kasamahan ni tatay sa pananagot mga kagaya naming simpleng lang, ang pamumuhay na hindi afford kahit ang pang-entrance man lang. I made half of the resort open for public para sa mga taga-islang gustong mag-enjoy sa dagat, ang kalahati naman para sa mga bisitang gustong magbakasyon sa kalumang hap ng sariwang hangin dito sa isla. Doc, ano po ang nangyari kay Architect? Maluhaluhang sabi nung isa sa mga naging pasyente ko sa medical mission ko noon. Mabait na bata pa naman yun si Architect, hindi ko makalimutan ang ginawa niyang pagtulog sa amin noong walang-wala talaga kami. Oo nga Doc, ang laki ng naitulong ni Architect nung na-stroke si tatay, sabat naman nung anak ni Mang Leo, yung konduktor na kasama ni tatay dati sa pananagot. Ngumiti ako sa kanila, saka pinagpatuloy ang kwento ko. Brute kung hindi ka gigising, siguradong madaming manliligaw kay Doc, isa na doon yung best friend niya. Payag ka ba brute na maisahan ka nung anggas na yun? Si Ethan na. Hindi ko alam kung bakit nasali si Rance sa usapan. Selos ka pa naman noon pa kay Doc Rance, pero wag kang insecure doon brute, best friend lang yun ikaw naman ang mahal ni Doc, dagdag ni Simone. Hindi ko na alam kung anong lumalabas sa bibig nila. Di ba Doc, sabi mo sa akin noon, crush mo si Rance. Ha? Naguguluhan kong tanong kay Wilmore pero naramdaman ko ang bahagyang pagpisil niya sa braso ko. Wala akong sinabing ganun sa kanila. Oo nga Doc, di ba sabi mo hindi naman kagwapuhan yan si William, tsaka apakaiyakin pa. Doon ka na lang kay Marfori, mas mabait pa yun tsaka mas malaki katawan noon, mas pogi tsaka mas galante. Siya pa nga nanlibre nung naginuman kami. Yun na lang sa'yo Doc. Gulong-gulo na talaga ako sa takbo ng usapan nila. Kanina lang iniiyakan nila sila William, ngayon naman inaaway na nila. Pagtingin ko kina Kuya Hendersek, Nate pati Knox, dahil sila lang naman yun matino sa grupo, nakakunot na ang noo nilang tatlo. Nakita ko pa ang mahinang pagbatok ni Knox sa kakambal niya. Hayaan mo yan kung ayaw niyang magising, si Rance na lang ang magiging daddy ng mga William liit, si Rance na lang din ang magha-harvest ng talaba ni Doc. What the fuck are you talking Guerrero? Do you want me to kill you right now? Gago ka ah, wala yan sa usapan natin. Kung ano-ano na yang lumalabas sa bibig mo. Ikaw babarilan ko. Yung kaninang luha ko ay biglang umatras. Lahat ng luha sa mga mata pagkarinig ko sa boses ni William ay para bang natuyo bigla. Pagtingin ko sa kanya, malamlam ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Kita ko pa ang pinipigilan niyang ngiti o ngiwi. Anong ibig sabihin nito? Palaipat-lipat ang tingin ko sa kanya sa mga kaibigan niya pero walang sumagot. Maya-maya sabay silang sumigaw na magkakaibigan habang nakadipa ang mga kamay. It's a prank, Doc. Prank. Matagal bago na proseso ng utak ko. Laglag ang balikat ko habang nakatingin sa kanila. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman ngayon. Sari-saring emosyon para sa kanya sa mga kaibigan niya. Pagitingin ko kay William, nakangiwi ito pero nagpapaawa ang mukha nung tumalim ang tingin ko sa kanya. Pero paano nangyari ang lahat ng yun kanina? Nakita kong may dugo, totoong dugo at totoong nataman siya. Tangina, Doc, sumagot ka. Malakas na sigaw ni Derek sa muling pagbukas ng bibig ng doktor, doon ko na hiniling na sana hindi na lang siya nagsalita pa. I'm sorry, that's the last thing I heard before my world turns dark earlier. Hindi ko na narinig pa kung anong dagdag na sinabi nung doktor na lumabas kanina. Pagkarinig ko lang nung, I'm sorry, niya bigla na lang nagdilim ang paningin ko. Nung nahimasmasan na ako, nasa isang silid na ako kasama ng mga kaibigan niya. Mukhang
Nagbabangayan ang mga to, pero nung nakita nilang gising na ako bigla silang tumahimik. Walang nagsasalita ni isa sa kanila, takot ding akong magtanong kung anong nangyari pati nasaan na si William. Hindi ko alam kung makakaya ko bang makita kung anong nangyari sa kanya. Hindi ko rin alam kung ilang minuto o oras na ba akong nakahiga doon. Basta ang alam ko lang nagising akong may nakabantay sa aking doktor, mga nurse plus ang mga kaibigan niya. I want to go to him. Sabi ko sa nanghihina kong boses. Si Wilmore ang lumapit sa akin pero bago siya lumapit narinig ko pa ang mahinang pagmura ni Knox sa likuran. You're so hard-headed. Hindi ko alam kung sino ang minumura niya. Napansin kong wala si Nate si Kuya Hendrik, silang dalawa ang kulang sa grupo. Doc May, ayos ka na. Si Wilmore, naniniguro. Tumango ako kahit na nanghihina pa ang mga kalamnan ko. Bago ako lumabas ng silid ilang beses sinigurado ng doktor na maayos ang kalagayan ko pati ang pinagbubuntis ko. Yes, it's confirmed. I am really pregnant, hindi lang isa kundi dalawang bata. We're having twins. Kambal ang magiging anak namin ni William pero iniisip ko pa lang na mag-isa ko, silang buhayin para ng pinaire-piraso ang puso ko. Ito yung gusto ni William, ito yung palagi niyang pinagdadasal. Ito ang palaging bukang bibig niya. Doc, magsuklay ka muna, si Wilmore ulit. Hindi ko alam kung pinapagaan niya lang ba ang pakiramdam ko o ano, kaya kahit na naguguluhan tinanggap ko ang binigay niyang sukli sa akin. Hindi ko na kailangan pang magsuklay, why would I? Gusto ko lang naman ngayon malaman kung nasaan na si William. Check mo na din mukha mo sa salamin, Doc, may inabot pa siyang salamin sa akin pero hindi ko na tinanggap, hindi na kailangan. Okay lang, maganda ka pa rin naman, nilinisan na rin naman ang mukha mo kanina nung nurse. Muli narinig ko ang malakas na pagmura ni Knox bago ito na unang lumabas ng silid na hindi man lang nagpaalam. Hindi na ako sumagot kay Wilmore. Inalalayan niya akong bumaba sa kama. Doon ko napansin na iba na pala ang damit na suot ko. I'm wearing square neckline with tie-up detail, mid-length sheer sleeves midi dress with a relaxed fit. May flat sandals din na bago sa baba ng kama. May dugo kasi yung damit mo kanina Doc, inutusan namin si Simone na bumili ng bagong damit para sa'yo at yan ang napili niya, paliwanag niya nang mapansing natigilan ako. Natigilan talaga ako dahil sa dami ng klase ng damit ito pa talagang puti na parang pangkasal ang napili nila. Pero hindi ko na binigyang pansin yun, ang importante may suot akong damit. Hoy! Hala bakit ako? Si Gaden ang may dala niyan. Ako lang yung nagmaneho papuntang mall, depensa ni Simone. Pero in fairness ang ganda nung napili ni Gago ah. Syempre ako pa. Proud na sabi ni Gaden bago bumuling sa akin, maganda ang taste ko Doc diba? Nagsisikuhan na yung mga kaibigan niya kaya tumango na lang ako. Please bring me to him, sa muling pagsabi ko na gusto kong puntahan si William doon na nagsimulang sumeryoso ang mukha ng mga kaibigan niya. Nagsimula ng maluha ang mga ito. Pero hindi ko alam kung naiiyak ba talaga o ano, para kasing may mali. O ako lang talaga ang wala na sa tamang pag-iisip. Nauna kaming tatlo ni Wilmore pati Gaden sa paglakad. Napapagitnaan nila ako. Si Simone, Ethan, Knight and Derek ay nakasunod sa amin pati ang doktora ang dalawang nurse. If something happens, it's not our fault you crazy. Don't blame us or else I'll be the one to kill you. Dinig ko ang boses ni Kuya Hendrik at Nate mula sa loob na tila ba may pinapagalitan. Bahagyang nakabukas ang pintuan kaya dinig ang boses sa labas. May narinig akong sumagot pero hindi lang ako sigurado kung sino yun. Bubuksan ko na sana ang pintuan pero bago ko magawa maagap si William. Sinara niya muna ang pintuan bago tumingin sa akin. Ang sabi niya kakatok daw muna kami baka hindi pa handa sa loob. Hindi handa. Bakit sino ba ang nasa loob? Doon ako nabuhayan ng loob, baka iba lang ang pagkainitindi ko kanina nung sinabi ng doktor na I'm sorry. 3 katok ang kanyang ginawa ni William. Ang mga kaibigan niya ay nakasunod lang sa amin. Naghintay pa kami ng ilang minuto bago tuluyang may bumukas sa pintuan. It was Knox. I saw him frown to his friends but when he shifted his gaze me his eyes softened. Come in Doc. Are you sure you're okay now? He asked in a comforting way. Minsan lang nagsasalita si Knox kaya tumango ako nagpasalamat sa kanya. Inilibyat ko ang tingin sa loob ng silid. Hindi ito gaya ng silid na nasa isip ko.
Andito kami sa isa sa mga private na silid ng Castillo Medical Hospital. This room is for the VIP only. It's huge and expensive pero wala na doon ang utak ko. Unang hinanap ng mga mata ko si William. And when I saw him in the middle of the bed lying, with full apparatus attached on his body, feel that my heart is crumbling. Dadan-dahan akong lumapit sa kanya doon na nag-uunahan ang mga luha sa mata ko. I feel that the world I built around him crashed right in front of my eyes, dahil hindi pa man ako nakalapit sa kanya biglang nanginig ang buong katawan niya. He's having seizure bago pa man ako bumagsak mabilis na akong nalalayan ni Kuya Hendrik. May mga doktor pati nurse na nag-uunahang pumasok. They are reviving him but he is not responding. His friends are already crying and I am too. But I noticed that the three serious and mature guys Kuya Hendrik, Nate and Knox was just quiet. I hear nothing but curses from them. And then the line went flat. That means William is losing it. The doctor tried reviving him once but they failed. And there I cried harder that I'm not sure if my mind is just playing with me, when I saw his eyes open and then closes quickly. I don't know if I'm hallucinating but I saw him opened his eyes. When I looked his hand I saw his finger moved. Napansin ko pa ang pagkurot ni Wilmore sa tagiliran niya, ang bahagyang paggalaw ng kanyang katawan. I know all what I saw is just a product of my imagination. Hindi pa man ako natapos sa pagbabalik tanaw ko. Biglang may nagpatugtog, nakita kong isang linya ang mga makukulit niyang kaibigan sa kabilang side ng bed ni William sa pangunguna ni Wilmore. Fly high butterfly, Wilmore commanded like a leader of the group. His friends readied themselves and then a familiar music played. Imagine what I've been through because of these silly and immature brutes. Parang lahat ng luha na iniluha ko kanina ay gustong umatras pabalik sa mga mata ko.